Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kabutihan. O hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name. Father God, in the name of Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Kami ay muling nagising at ngayon ay panibagong buwan. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Salamat po, Holy Spirit, sa iyong paggabay sa amin sa buong buwan ng Marso. Nakaraos. To God be the glory and honor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Nakaraos po. Praise God for His faithfulness. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you po, Panginoon Jesucristo, nakaraos sa buwan ng Marso. Oh, hallelujah. Ngayon ay Tuesday. Ano na ngayon? Tuesday morning. Oh, hallelujah. We love Jesus. Team Jesus. Yes, Lord. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Oh, hallelujah. Ano sinasabi dyan? Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments, trust God, and every moment, thank God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. It's another day to serve you. Holy Spirit, we praise your name. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. It's another day. It's another month. It's April. Praise the Lord Jesus Christ. Sa kanyang kabutihan, tayo ay nakaraos sa buwan ng Marso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Welcome dito sa ating live. Thank you, Lord. Facebook joiners, viewers, YouTube viewers. Ito na naman ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, si Tita Bets. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at tayo ay nandito na naman upang siya ay ating ipakilala sa sanlibutan, upang tayo ay maging living witnesses sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Oh, hallelujah. Sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda,
kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kaligtasan na libre nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin sa Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We praise you, we adore you. Ayan, pagpak natin. Gamitin natin ang ating mga kamay upang purihin ang Diyos, upang ipakilala si Panginoong Jesucristo sa sanlibutan, ang walang ibang Diyos na buhay, tagapagligtas. Oh, hallelujah. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, billions of angels of the Lord. At nandito na naman kami. Maayos ang aming mga pangangatawan, ligtas anumang kapahamakan. Oh, hallelujah. We glorify your name, we praise you, and we adore you. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Napakabuti niyo po. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, Jesus. Kami po ay nagpapakumbaba sa tulong ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang bawat isa. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo. Isinusuko namin ang aming mga kasalanan sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo, kung kami man po ay minsan kami po ay nawala sa aming mga sarili na hindi namin napigilan, maging ang aming mga inis, maging ang aming mga galit, ang aming mga kung ano pa man pong mga tukso ng demonyo na hindi namin napigilan, nawala kami, nawala ang fruit of the Spirit sa amin, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo po kami. Rebuke us, Lord. Rebuke us, Lord. Rebuke us, Holy Spirit.
na hindi namin papatulan ang demonyo sa anuman pong aming mga ginagawa sa araw-araw, na kami po ay magiging matagumpay sa bawat araw na kami ay iyong ginising, na ikaw lamang po ang mapurihan sa aming mga buhay, at hindi namin makalimutan na kami ay iyong mga buhay na patutuo sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah! Patawarin mo kami, Holy Spirit, kung kami man po ay nagdulot ng kalungkutan sa inyo nang dahil sa hindi namin pagsunod sa iyo, sa iyong conviction, sa halip na ang aming galit, ang aming inis, ang aming sinunod. Patawarin mo kami, Holy Spirit. We rebuke the spirit of anger, the spirit of hatred. Father God, Lord, tulungan mo kami, Lord, na maalala yung mga salita, Lord, na magpakalasing kami sa iyong mga salita upang hindi kami matukso sa demonyo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. We welcome you. Ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in your name, in the name of the Lord Jesus Christ is in our midst. At kami naniniwala na ikaw, Banal na Espiritu, ay nandito na ngayon sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga puso, ang mata ng aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan sa inyo. At patuloy mo po kaming gabayan upang maging buhay na patotoo sa kabutihan ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay namin. Tago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan niya, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kawaan niya walang hanggan. O hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri ay sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan mga ka-Team Jesus. So tayo ay nandito na naman. Ngayon ay April 1 at anihan na naman ng mga pagpapala mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan mga ka-Team Jesus. At pinaalala sa akin ng Banal na Espiritu nung ako ay nagising, ay ipinakita niya sa akin ang isa dyan sa inyong mga posting, Team Jesus members. Diba?
Huwag nating kalimutan na tayo ay mga buhay na patutuo sa kabutihan ni Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Paano tayo ngayon maging patutuo sa ating mga kapitbahay, no? Sa ating mga pamilya, sa kaunting ignite lang ng demonyo sa atin ay naiinis na tayo, nagagalit na tayo sa ating mga kapitbahay. Nag-post pa tayo dyan ng kahit na sabihin pa ninyo, gumamit pa kayo ng ibang salita na maaring hindi ko maintindihan, subalit ang banal na espiritu, walang hindi niya naiintindihan. Diba? Anong sabi ng Holy Spirit? The fruit of the Spirit. Sino ngayon ang ating pinapatuwa? Sino ngayon ang natutuwa sa galit, sa inis natin sa ating kapitbahay? Sino? Ang demonyo, hindi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is grieving. Tandaan natin, paano natin mawin, paano natin makumbinsi itong mga kapitbahay natin, lalong-lalo na kung wala sa atin ang banal na espiritu. Magpupos pa talaga kayo dyan ng inis ninyo, ang lalaki pa ng mga titik na nilagay ninyo dyan para emphasize. Sino ngayon sa palagay ninyo ang piniplease ninyo sa ginagawa ninyong yan? Ang Diyos ba, dahil nainis ka, dahil nagalit ka sa kapitbahay mo, na naglagay siya ng ganito, ano bang dumi dyan sa harap ninyo or whatsoever? Nakakalimutan natin, di ba, lahat ng inis natin, lahat ng galit natin, ano pa man, ibigay nga natin yan sa Diyos, manahimik tayo sa Kanya, kasi nga we have to take care of our being a living witness to the Lord. Ano ang halaga ngayon ng mga pinag-aaralan natin? Ano ang halaga ngayon, no? Ano ang halaga ngayon ng araw-araw nakikinig tayo sa salita ng Diyos nung ang demonyo ay sinubok tayo ng demonyo? Subukin nga natin tong sabihin niya ay siya daw ay living witness ni Jesus Christ. Siya daw ay buhay na patutuo ni Jesus Christ. Maliit lang na sitwasyon ay naiinis ka na at nagagalit ka na, nagpo-post ka pa. Ilang beses na tayong pinapaalalahanan. Ang Facebook kasi, yan ay temptation ng demonyo kung hindi tayo mag-iingat. Kaya nga, di ba, sabi ng Holy Spirit, gamitin natin itong ating Facebook upang mapalaganap ang kabutihan ng Diyos, hindi upang ipalaganap ang inis at galit natin sa ating kapwa. Anong sabi sa salita ng Diyos? Kasi hindi natin pinasok ang the armor of God. Kailangan nating suotin yun. Pag may mga ganyang tukso, anong sabi sa salita ng Diyos? Love your enemy. Pray for them. Nalaglag na naman ang ating fruit of the Spirit, ang self-control. Ang sabi ng demonyo, inis ka, galit ka, sige, mag-post ka na naman dyan. I-post mo yung inis mo, galit mo. Sa palagay ninyo ay hindi yan nakikita ng Diyos? Kapag pinapakita sa akin yan ng Holy Spirit, I don't have any intention to do it. Pero kapag sinasabi ng Holy Spirit, pag pinapakita yan ng Holy Spirit, there is something wrong with it. Paano ka maging servant leader kung ganyan ang iyong pag-uugali? Tandaan natin, we are no longer on our own. Team Jesus members, hindi kayo basta-bastang pinili ng Diyos para lang masira ang kanyang pagiging Diyos. Tandaan natin, hinuhubog tayo ng banal na espiritu nang sa ganoon ay maging karapat-dapat tayo sa pagsilbi sa Kanya. Maliit lang na mga bagay na yan, pinatulan mo na kaagad ang demonyo sa halip na i-rebuke mo ang mga yan, ang espiritu na yan, at ipagdasal mo ang mga taong gumagawa ng ganito, dahil pag pinagdadasal mo yan, makikita nila what is difference in this person. Sapagkat we are the living witnesses of Christ.
Pinopost mo pa dyan? Nandoon ka? You are a Team Jesus member? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Sabihin nila, ha? Ayan, born again Christian daw yan. Tingnan mo nga. Anong ugali? Tingnan mo nga, pinopost mo pa sa Facebook. Warning sa inyo yan, ha? Tatanggalin ko talaga kayo sa Team Jesus membership. Anong sabi natin? Manahimik tayo sa Facebook at mag-ingay tayo doon sa Diyos kung ano man ang ating inis at ang ating galit sa ating kapwa dahil iniingatan natin ang ating pagiging buhay na patutuo sa kabutihan ni Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Although we are not perfect, pero mayroong mga paraan ang ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo nang sa ganoon ay malampasan natin ang mga pagsubok na yan, ang mga sitwasyon na yan. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. I am giving you a warning. Alam mo kung sino ka. Hindi pwedeng maging servant leader ka sa lugar ninyo kung ganyan ang iyong pag-uugali. Ilang beses na tayong pinapaalalahanan ng banal na espiritu. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon na gamitin ng Diyos ang ating mga buhay nang sa ganoon ay makilala ng ating mga kapitbahay ang kabutihan ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Huwag tayong magpapadala sa tukso. Tandaan natin, ang ating puso, ang ating emotion, deceitful ang puso natin. Kaya nga, we welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, dwell upon me. Dito mismo sa puso. Dahil ang puso, yun ang mapagkunwari. Talaga kayo. Warning ko sa inyo yan, ha? Warning. Magugulat ka na lang. Mawala ka na sa ating group chat. Ibig sabihin nun, you don't deserve to be a servant leader, workers of the vineyard of the Lord. Anong sabi diyan sa Team Jesus membership group chat? Workers in the vineyard of the Lord. So tayo ay mga manggagawa. Dala-dala natin. Pagkagaya ba, pag ikaw ay nagtatrabaho, siyempre, magtatrabaho ka, dala-dala mo yung ID mo, dala-dala mo yung, saan ka nagtatrabaho? Anong trabaho mo? Ganito, ganyan. Ako I am the office manager of D&G Rehab. Dala-dala mo ang banner ni Panginoong Jesucristo. Dala-dala natin ang banner ni Panginoong Jesucristo. We belong to the team, the best team, Team Jesus. Tapos yan ang gagawin natin sa Facebook natin. Nakakahiya kayo! Sa araw-araw, kaya nire-renew natin ang ating mga buhay, sa araw-araw nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nang sa ganoon ay hindi tayo isa sa mga matokso sa kaaway ng Diyos, dahil ito tayo, nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Ay, iwan ko sa inyo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Okay, so, yun ang sabi ko, Lord, patawarin mo po ang kapatid na ito. Have mercy, Panginoong Jesucristo, have mercy. Pero kailangan tayong ma-rebuke nang sa ganoon ay maging karapat-dapat tayo sa katawagan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa atin. Tandaan natin, we are no longer on our own. Isunuko na natin ang ating mga buhay at nakatatak na sa atin na tayo ay kay Panginoong Jesucristo. Ito ba ang dala-dala nating ilaw sa mundo? Ito ba yung ibibigay natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, lalo na sa ating pamilya? Yan ba ang klase ng patutuo ang ibibigay natin sa kanila? Oh? Naalala na yung sinasabi dito ni Pablo sa 2 Corinto chapter 7 verse 1. Mga minamahal, yan ang ginawa kahapon kahapon to. Mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi
sa ating katawan at espiritu at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Ha? Kahapon to sinabi sa salita ng Diyos, anong ginawa ninyo? Nakinig ba kayo sa salita ng Diyos? O nandito lang kayo dahil may iba kayong motibo? I rebuke you in the name of Jesus. Ang anumang espiritong nasa katawan mo ngayon, nasa katawan ninyo na hindi aayon sa kalooban ng Diyos, I rebuke that spirit in the name of Jesus. To go back to hell right now in the name of Jesus. Salita ng Diyos ito. Ibig sabihin nun, hindi pumasok sa inyong mga puso ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, itatak ang salita ng Diyos dito sa noo, pag-aralan umaga at gabi, nang sa ganoon ay hindi tayo isa sa mabiktima ng demonyo. Paano na tayo ngayon? Paano na tayo ngayon maging buhay na patotoo? Hindi na natin maibalik Hindi na natin maibalik. How are we going to win our neighbors? Our friends? Hindi na natin maibabalik yan. Kasi yan na ang magiging impresyon nila kung sino tayo. Andin sabihin nila, yan ang mga born again. Tingnan mo mga ugali niyan. Kaya, puryagaba. Di ko mag-born again kung magiging ganyan naman lang ang ugali ko. Ha? Sikapin ninyong mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Anong sabi? Anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu, tanggalin natin. Nakalimutan na natin ang salita ng Diyos. Kahapon pa natin to pinag-aralan Tapos sasabihin pa ninyo dyan sa mga messages ninyo, sa mga nakikinig lang po. Sa palagay ninyo hindi alam ng Diyos yang mga sinasabi ninyong nakikinig lang po? Nakikinig lang kayo, lumalabas din dito sa kabilang tainga ninyo. Hindi yan nakikinig. You just heard it. Yeah, you just heard it. You did not listen. Kasi ang her, you heard it. When you hear, dito yan, labas sa kabila. When you listen, nakinig kayo, pumasok sa utak nyo, sinapuso ninyo. Ganon yon ang salita ng Diyos. Ha? Ano ngayon? Rebuke na naman tayo. Nag-uumpisa pa lang sa unang araw ng Abril. Rebuke Israel. Iniwanan nyo talaga ang Marso ng ng inis, ng galit at ng Iniwanan nyo talaga ang buwan ng Marso sa halip na ang buwan ng Marso natapos na natin na praise the Lord, matagumpay namin natapos ang buwan ng Marso na kung saan Lord kami ay naging patotoo sa iyo, na nahimik kami ganito, nagdasal lang ng tahimik. Iniwanan nyo talaga ang buwan ng Marso na masira ang inyong patotoo bilang Kristiyano? At ipinagmayabang mo pa yan sa Facebook na ganito ka, ganun ka? You are ashamed. Dala-dala mo ang banner ng Team Jesus at ginagawa mo yan. Tandaan mo, hindi ka magtatagal. Tatanggalin kita dyan, tatanggalin ka ng banal na espiritu. You don't deserve to be part of the team. Naku po na. Holy Spirit, preserve us for your purpose and your glory. Yeah? Unang-una pa lang, sinabihan na tayo ng Holy Spirit dyan, Hindi na tayo sa sarili natin. Pag tayo nagdadala sa banner ni Panginoong Jesucristo, ng Team Jesus, pag tayo nagdadala sa banner niya, we have to preserve it. We have to protect it. Kailangan nating i-preserve ang banner ng Team Jesus. Kailangan nating proteksyonan yan. Laban sa mga kung anumang tukso na tayo ang gagamitin ng demonyo. May mga posting naman na mga harmless yan, mga ganyan.
Wala man yang. Pero kapag inaatake mo na ang isang tao diyan sa post mo, kapag inakikita na ng Diyos yung galit at inis mo sa halip na anong sabi ng salita ng Diyos, make peace to everyone as much as possible. Make peace. Pag pinapakita yan ng banal na espiritu sa akin, something is wrong with that. That is a warning to you. Warning sa inyo yan, ha. Isa pang gagawin mo dyan. At makikita ninyo. Pangalagaan natin ang ating banner ng Diyos. Hindi kayo basta-basta na lang na ano. Of course, hindi na natin may-ari ang ating Facebook. Bakit? We accepted the challenge to be the workers of the vineyard of the Lord. Sa makatuwid, workers tayo, mga trabahante tayo. Dahil tayo mga trabahante, iniingatan natin ang kumpanya na kung saan tayo upang sa ganun hindi mapakiya ang may-ari ng kumpanya na yan na tayo ay mga trabahante. Diba? That's how simple. But we took it for granted. We took it for granted. Oh. Kayo dyan, mga Team Jesus members, you took it for granted. You don't deserve to be part of the team. At tatanggalin ko kayo dyan. Kala nyo. Oh, salita ng Diyos yan. We took it for granted. Tingnan ninyo, anong sabi niya? Ilinisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. At sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. So kung gusto mong maging malaya, umalis ka sa team, napasama na doon sa team, ibig sabihin nun, you are no longer on your own. You have to preserve the team, the name of the team Jesus. You have to preserve it. It is not for you, but it is for the Lord. It is for the Lord. Kaya bawat gagawin natin, bawat ikinikilos natin, bawat pananalita natin, iniisip natin yan. Ito ba ay magbibigay glory sa Diyos? Nagbibigay glory ba ito sa Panginoon? Kaya nga may takot sa Diyos. Kung ginawa mo yan, binabaliwala mo ang iyong kaligtasan. Binabaliwala mo ang ginawang sakripisyo ni Panginoong Hesukristo sa krus. Tandaan natin, kahit makasalanan pa yung mga yan, no, anong sabi doon sa salita ng Diyos, doon sa Mateo? Kahit makasalanan pa yung mga yan, sila din ay kinamatian ni Jesus. Kasama sila sa mga yung sinakripisyo ni Panginoong Kristo, yung buhay niya, kasama sila. Kasama sila, mga ka-Team Jesus. Hindi lang tayo. Hindi lang tayo. Kasama sila sa makatuwid, huwag natin silang baliwalain. Mahal din sila ng Diyos. Ha? We are no longer on our own. Tinanggap na natin ang hamon eh. Lord, here I am. Lead me. Here I am. Use me. Paano ka magamit? Paano tayo magamit ng Diyos? Kung ganyan pa rin tayo. Yung kasi, hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Pag naiinis tayo, pag mayroong mga tukso ng ganyan, sa halip na ano ang sinasabi sa salita ng Diyos sa sitwasyon na ito. Diretso na lang, sumabog ng inis, ang galit, nag-post pa sa Facebook. Yung iba, dati ang ginawa nila, mayroon silang ibang mga account na kung saan doon sila naglalabas ng kanilang mga nararamdaman, mga doble kara. Yan mga ka-Team Jesus. Yan ang sabi nating reminder ng ating Panginoong Jesucristo. Dito tayo sa
chapter 8. Ang pagtutulungan ng mga Kristiyano. So, tingnan natin kung ano ang nasa... Walang personalan yun, ha? Ang banal na espiritu nag-rebuke sa ating lahat. Hindi, ito'y paalala sa ating lahat, hindi lang sa inyo, maging sa akin at sa lahat ay paalala yun. Okay, so dito tayo sa chapter 8, verses 1 to 24. Basahin natin ang pagtutulungan ng mga Kristiyano. Ngayon, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumarana sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Oh, praise the Lord! Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Hallelujah. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Oh, hallelujah. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang mga salita sa Panginoon at sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanilang ginawa ay pinakikiusapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inoompisahan niyang pangungulekta ng inyong tulong para sa mga kapatid sa Judea. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay, malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag ang paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Sapagkat alam ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakaduka siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay naging mayaman tayo. O hallelujah! Ayan o, yan ay nasa verse 9. 10. Kaya ito ang maipayo ko sa inyo. Makabubuti kung ipagpapatuloy ninyo ang inuumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsasagawa. Kaya ituloy ninyo ito, pagsikapin ninyong tapusin ang gawain na masigasig ninyong inuumpisahan at magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Oh, hallelujah! Hindi niya kayo pinabibigay ng hindi ninyo kaya. Hindi ko sinasabi na magbigay kayo para guminhawa ang iba at kayo naman ang maghirap, kundi para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa ating kalagayan. Sa ngayon ay masagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang nangangailangan,
at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. Ayon nga sa kasulatan, ang nagtipo ng marami ay hindi sumobra, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Nagpasalamat kami sa Diyos na ipinadaman niya sa puso ni Tito ang pagmamalasakit sa inyo na tulad ng pagmamalasakit namin sa inyo. Sapagkat hindi lang siya sumang-ayon sa aming pakiusap, kundi siya na rin na mismo ang may gustong pumunta riyan. Pasamahin namin sa kanya ang isa sa mga kapatid natin na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa paglilingkod niya para sa magandang balita. Hindi lang yan, siya rin ang pinili ng mga iglesia na sumama sa amin para magdala ng tulong sa mga nangangailangan. Nang sa ganoon ay maparangalan ang Panginoon at maipakita namin na talagang gusto naming makatulong. Isinusugo namin siya kasama si Tito dahil nais naming maiwasang may masabi ang iba tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking tulong na ito. Sapagkat sinisikap naming gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. O sinisikap naming gawin ang tama. Hindi lamang sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Kasama nila sa pagpunta riyan ang isa pang kapatid sa pananampalataya. Nasubok na namin sa maraming bagay at nakita namin ang kanyang sigasig sa pagtulong. At higit pa nga ang kanyang sigasig ngayon dahil malaki ang kanyang tiwala sa inyo. Tungkol naman kay Tito, siya ang kasama at katulong ko sa aking mga gawain dyan sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ang mga kinatawan ng mga iglesia. Ang kanilang pamumuhay ay isang karangalan para kay Kristo. Kaya ipakita ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal para mapatunayan nila na talagang totoo ang pagmamalaki namin sa inyo at malaman din ito ng ibang iglesia sa pamamagitan nila. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Buksan mo ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang mensahe mo at hindi ito nakawin ng demonyo sa anumang mga sitwasyon ng buhay, mga tukso, kundi ito ay manatili sa aming mga puso at ito ay aming maging gabay, ito ay aming maging sandata, aming sword, upang sa ganoon ay hindi kami matukso sa kaaway mo. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. So yun yung armor of God, mga kapatid. Huwag nating kalimutan yung helmet of salvation, yung ating shield of faith, yung sword of the spirit, yung mga yun ba, belt of truth. Huwag nating kalimutan yun dahil bawat araw na tayo ay nabubuhay, andoon ang mga tukso ng demonyo. Lalo na tayo ay hinuhubog ng ating Panginoong Kristo upang magamit ang mga buhay natin. Kaya wag nating hayaan na tayo mahulog tayo sa patibong ng demonyo, mga ka-Team Jesus. No? Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Hindi nyo ba nakikita ang revelation ng Holy Spirit? Na itong mga mananampalataya ni Kristo, dito ay tinuturuan sila ni Pablo na maging generous givers. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan nun ay ang sabi dito sa salita ng Diyos, maging pantay-pantay ang sitwasyon ng mga mananampalataya ni Kristo. So kung ang kapatid na ito ay puno ng hirap o nahihirapan, maaring isa siya sa magiging recipient ng tulong na ibibigay ng Diyos. Di ba, kahapon ay nireveal ng Holy Spirit
na magkaroon tayo, ang Team Jesus members, ay magkaroon ng giving, love gift, o gift giving. Sa bawat linggo, bawat Sabado ay magra-raffle tayo, at kung sino ang pinili ng banal na espiritu na pagpapalain, ay padadalhan natin siya ng mga pagpapala as the Holy Spirit leads. As the Holy Spirit leads. So, sino ba, Sharon? Meron bang qualified na maging Team Jesus member mula sa January, February, March, Sharon? Meron na bang qualified, Sharon, na maka-join sa ating Team Jesus workers in the vineyard of the Lord? Mayroon na ba, Sharon, kung sino man? So, i-message nyo doon sa group chat siya kung sino yun. I-welcome natin. Sino-sino pa ang yung nasubok ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo sa loob ng 3 buwan, at kung sila man ay nabaptismo na sa tubig, ay i-welcome natin sila sa ating sa membership ng Team Jesus. Pero dapat ay maintindihan ninyo na kung ikaw ay isang member ng Team Jesus, mayroon kang obligasyon na ingatan, alagaan ang banner ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya magdesisyon ka. Gusto mo bang maging trabahante sa kumpanya ng Panginoong Jesucristo? Kasi kung gusto mo maging trabahante, walang sahod yan. Kusang loob natin ginagawa, kusang loob natin na ibinibigay ang ating mga sarili para sa Kanya. Kusang loob tayong nagsisilbi dahil mahal natin si Panginoong Jesucristo. So anong sinasabi dito sa salita ng Diyos? Sabi niya, dito sa 9, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakaduka siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. So, si Panginoong Jesucristo, He owns everything in this world. Wala tayong iniisang bagay na maaring sabihin natin na atin. Maging ang ating katawan ay hiram lang. Maging ang anumang mayroon tayo ay hiram lang. Kaya nga, ikaw, tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagsilbi sa Kanya. Kagaya ni Samuel. O tinatawag siya ng Diyos Ama. Lord, here I am, send me. So isang malaking pribilehiyo yan, na maaring isa kayo na pinili ng Diyos upang Kanyang maging trabahante, worker sa Kanyang kaharian. So, mayroon tayong obligasyon. Ito, si Panginoong Jesucristo ang may-ari ng lahat. The God the Father na nagpakatawang tao, kaya yon si Panginoong Jesucristo. Siya ang may-ari ng lahat. Ngayon, handa ka na ba? Nakalimutan natin Tayo nga ang ilaw ng sanlibutan sapagkat tinanggap na natin si Panginoong Jesucristo. Isinuko, tingnan mo, sinakripisyo ni Panginoong Jesucristo ang buhay niya. Nanirahan siya, naging tao siya na karaniwan, naging karpintero, nanirahan siya sa isang simpleng bahay lang, bahay na bato, yung lupa na ginawang di ba, yung clay na naging bahay, yung mga bricks, nanirahan siya sa simpleng bahay na yan, upang tayo na makilala siya, na tumanggap sa Kanya, tayo ay maging mayaman nang dahil sa Kanyang sakripisyo. So, hindi ba natin naintindihan yan? Sa isang maliit lamang na pagsubok ng demonyo, ay nawala na tayo sa presensya ng Diyos. Mayroon tayong obligasyon, kaya nga iniingatan natin.
Wala namang nag-restrict sa inyo kung anong ating ipopost sa Facebook. Meron nga ako dyan puro nga yan mga pagkain, puro mga ganyan. What is good? Meditate on what is good. What is good? What is pleasing? Yun ang i-meditate natin. Yun ang ating gagawin. O, mag-exercise tayo dahil kailangan ng katawan natin. Gumalaw-galaw tayo. Yun bang, what is desirable? Anong mabuti? Anong tama? Ha? O, anong sabi niya dito? Anong sabi niya dito sa part niyan sa 2 Corinto chapter 8 verse 21? Sapagkat sinikap naming gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng tao. Sinikap nilang gawin ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi sa paningin ng tao. Sapagkat tayo nga ang mga living witnesses. Ano na ngayon ang ating testimony? Ano ngayon ang ating testimony, mga ka-Team Jesus? May obligasyon tayo. May obligasyon tayo sapagkat tinanggap natin ang hamon. Yan sila Pablo, hindi yan sila basta-bastang magdesisyon sa mga sarili nila sapagkat nakatatak sa kanila ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Nakatatak sa kanila, mga ka-Team Jesus. Kagaya rin sa atin. Oh, paano natin yan? Paano natin ma-restore yung pagsira ng demonyo sa ating testimony? Paano na natin maibalik, mai-restore yung relasyon na yan? Ha? So, bago sana natin, di ba alam natin, bago tayo mainis, kung ano. Kaya nga, get rid of Facebook at all times. Kasi yun nga, ang ginagamit ng demonyo upang sirain tayo ang ating testimony. Ang social media, yun dapat ang gamitin natin bilang ating instrumento upang mapalaganap ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo at hindi ang hate. Hindi ang galit, kundi ang ating ipapalaganap ay ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo. And unang-una sa lahat, utang na loob natin kay Panginoong Jesucristo kung ano man mayroon tayo ngayon. Kung sino man tayo ngayon, wala tayong pwedeng ipagmayabang. No? The Holy Spirit is grieving. Nagigrieve ang Holy Spirit I feel the burden. Tingnan ninyo kung halimbawang tayo ay nahihirapan sa buhay natin, sa mga pagsubok natin. Tingnan ninyo ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo. Tingnan natin. Nagpakatawang tao ang Diyos Ama. Naging tao upang iligtas tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil sa kanyang pagmamahalo, John 3:16. Balik tayo sa John 3:16 sa lahat ng pagkakataon. Dahil mahal ako ng Diyos Ama. Sinakripisyo niya ang buhay ng kanyang anak. Habang nakikinig kami kay Pastor Jeremiah, ang message niya ay yung, are there times that it seems that the Lord doesn't hear you? The Lord hears us. Pero nung time na si Panginoong Jesucristo ay nasa cross, no? Sabi niya, Father, isa sa mga salita ni Panginoong Jesucristo doon, Father, why have you abandoned me?
tayo inabandona ng Diyos. Hindi inabandona ni si Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama. Kaya lang, kailangan niyang sundin ang kanyang salita. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang anak para sa atin. Kailangang maghirap ang kanyang anak para sa kabutihan ng kanyang mga nilikha. Kailangan niyang tapusin ang plano, the redemption. Hindi kaya ng Diyos Ama na tingnan ang kanyang anak na nasa krus, na naghihirap ng dahil sa kasalanan ng mundo. Kaya nanahimik ang Diyos Ama. Dahil alam niya kung anong mangyayari sa susunod. Alam niya na ang kanyang anak ay muling mabuhay at siya ang itataas sa sanlibutan. Siya ang makilala sa sanlibutan na ang mga pangako ng Diyos Ama, God the Father, ay totoo. Na pagtatagumpayan ng kanyang anak na si Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga pagsubok sa mundong ito. Ang lahat, kung ano man ang iyong nararanasang pagsubok, yan din ay nararanasan ni Panginoong Jesucristo. Naka-emphasize sa salita ng Diyos. Mayaman ang Diyos. Subalit, nakaranas siya ng hirap dito sa mundo. Kasi pwede naman hindi siya maghirap, pwede hindi naman siya magtrabaho. Pwede naman niyang gawin, etong lahat ng ito, okay, sige, mamunga kayo. Pero hindi. Hinayaan niyang makaranas ng hirap yung anak niya para wala tayong pwedeng ipagmayabang. Wala tayong pwedeng sabihin na isusumbat natin sa Diyos Ama. Yung anak mo, yung si Panginoong Jesucristo, di man yan naghirap, ganito, ganyan, gagaan ang hirap ko. No. Kung ano man ang hirap na nararanasan natin, naranasan din yan ni Panginoong Jesucristo. At kung tutuusin, higit pa ang paghihirap na naranasan ni Panginoong Jesucristo, ikumpara sa atin, bakit ikaw, ipinako ka ba sa cross? Bakit ikaw, nakaranas ka ba ng mga 40 lashes dyan sa likod mo na ang iyong skin ay lumabas na ang iyong laman ay kasama na doon sa dito sa likod? Ha? Bakit? Napinako ka ba doon sa cross? Nag-alsa ka ba? Nagdala ka ba ng cross? Yan ay mga pagsubok na nilagay sa mga balikat natin at walang mga pagsubok na hindi natin kaya kasi yan ang nasa salita ng Diyos. Gagawa siya ng paraan. He has His way para malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Kung tayo ay doon tayo sa Kanya, nakikipag-usap, hindi sa demonyo. Noon na nga ang sabi ni Pablo, sinisikap namin gumawa ng tama. Hindi lamang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng tao. So kung tayo ay mga servant, tayo ay mga manggagawa ni Panginoong Jesucristo, sinisikap natin, no? Na gawin ang tama para makita ng tao, totoo talaga na siya ay Kristiyano. Totoo talaga na siya ay mananampalataya at nang dahil doon, mabago din ang mga buhay nila. Makumbinsi natin itong mga taong ito. O paano natin sila makumbinsi? Nalaglag man tayo sa ating, sa fruit of the Spirit. Ha? Paano na yan? Ang Diyos ay puno ng kaawaan. Magpapakumbaba lang tayo sa Kanya.
Nandiyan siya upang tayo ay patawarin sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil tapat ang ating Diyos. Tapat ang ating Diyos. Ano man ang ating mga nagawang kasalanan sa harap ng Diyos. Pag tayo nagpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan, tinanggap natin, nagkamali ako, Lord, patawarin mo ako. Sundin natin ang conviction ng Holy Spirit. You release forgiveness sa mga taong nagkasala sa iyo. Ipagdasal mo sila, kausapin mo ng maayos. Ano man ang conviction ng Holy Spirit, follow the conviction of the Holy Spirit. Huwag tayong magpadalos-dalos. Sapagkat yun ang hinihintay ng demonyo na tayo ay malaglag sa presensya ng banal na Espiritu. Kapag tayo ay nalaglag, wala na, ma-depress na naman tayo, hindi na tayo magamit ng Panginoon. No? Hindi na tayo magagamit. Sayang ang katawan. Sayang ang katawan. Kaya huwag nating hayaan yan, mga ka-Team Jesus. Huwag nating hayaan yan. Oh, Holy Spirit. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you sa iyong mga paalala sa amin, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Sa bawat araw kami po ay we welcome you, Holy Spirit. We welcome you sa bawat araw ng mga buhay namin. Ang iyong gabay. Salamat po. Masakit man ang iyong rebuke. Subalit sa pamamagitan niyan, ay mas lalo naming naipatatag ang aming relasyon kay Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami, Holy Spirit. Hayaan mo ang iyong fruit of the Spirit, ang aming imiditate, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalakan, yung the joy, the love, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness. Ano pa ba? Self-control. Oh Lord, tulungan mo kami, Panginoong Jesucristo. Wala kaming magagawa kung wala ka. We need you. We need you, Lord Jesus. Bigyan mo rin kami ng pusong puno ng mapagpapuno ng pagpapakumbabang tanggapin ang aming nagawang kasalanan. Bigyan mo kami ng pusong puno ng kaawaan, yung generosity. Sa kabila ng aming mga paghihirap, ay ang aming mga puso ay handa pa rin magbigay sa iyong mga kaanakan na nangangailangan ng aming mga tulong. Gabayan mo ang bawat isa, Holy Spirit. Dinideklara namin na kami ay matagumpay sa buwan ng Abril. Oh, hallelujah. Tapos na po ang buwan ng Marso at kami ay naging matagumpay by the grace of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, dinideklara na naman namin na ang Abril ay buwan ng pagtatagumpay. Oh, hallelujah. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Lahat ng aming mga kahilingan, mga dasal ay aming ibinibigay sa inyo, Panginoong Jesucristo. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng aming mga prayer requests, Father. Let it come to pass for your purpose and your glory. Maraming salamat po. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at parangal. Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Ayan mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Kaya wag basta-basta kung ikaw ay maka-join sa Team Jesus membership, isang malaking pribilehiyo yan sa'yo. Kaya dapat ay ingatan natin ang banner ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us, kaya dapat ay love, 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 love lang tayo, mga ka-Team Jesus. No hate, no hate. We hate the sin, but we love the sinners, kasi yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. God bless us all.